Huwag na nating patagalin pa si Mr. Malasakit Sabor! Go! 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 Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan ko. Pasensya na po kayo, medyo sumakit yung ngipin ko nung nakaraang 2 araw. Ginagamot pa rin po, namamaga. Naputol yung isa. Happy Women's Month po sa inyo lahat, sa ating mga lola, nanay, ate, mga tita. Palakpakan po natin ang ating mga kababaihan. Kahapon po, papunta ako rito. Marami pong mga OFWs, mga seaman, yung iba, lumapit sa akin. Sabi nila, Sir, salamat sa mga programa at tulong. Sa panahon pa dati ni Pangulong Duterte hanggang ngayon, sa Malasakit Center, sa pagpapauwi niyo sa amin nung panahon ng pandemya, sa mga tulong. Huwag ho kayong magpasalamat sa amin ni Pangulong Duterte. Sa totoo lang po, kami ang dapat magpasalamat sa inyo dahil kami po isang probinsyano na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mga OFWs, salamat po. Ang hirap pong mapalayo sa pamilya. Hindi po nababayaran ang lungkot. Kailangan niyo pong magtrabaho rito. Kaya nandirito lang po ang aking opisina bukas para sa inyo sa abot ng aking makakaya. Maalala niyo po nung kampanya pa lang dito noon ni Pangulong Duterte, isa sa kanyang isinulong ay ang itong magkaroon kayo ng sariling departamento. Kaya, di ba? Maalala niyo? Kaya ako po, nung naging senador po ako, isa po ako, sa iilan lamang na nagsulong ko, konti pa lang kami noon. Isa po ako sa author at co-sponsor ng Republic Act 11641. Itinatag natin ang Department of Migrant Workers para sa ating mga OFWs. Ngayon po, meron noon, kalat-kalat ang may ahensyang may kinalaman sa OFWs. Di ba nananawagan kayo sa Facebook, nananawagan kayo sa telebisyon, sa radyo. Ngayon po, meron ng isang departamentong para sa inyo. Dahil kayo po yung mga modern day heroes, ang ating mga OFWs. Sa ilalim ng batas na ito, na ating isinulong sa Department of Migrant Workers, andiyan dyan na po yung POEA, Philippine Overseas Labor Offices, International Labor Affairs Bureau, Office of the Undersecretary for Migrant Workers, National Reintegration Center for OFWs, at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Sa pamamagitan ng departamentong ito, maayos na po ang koordinasyon. At dadagdagan ko rin po, maalala nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, nagtatag rin po tayo ng bagong hospital, OFW Hospital, para sa ating mga OFWs sa Pampanga. At meron din pong Malasakit Center doon po sa inyong hospital. Yun po ang ating mga isinusulong bilang chairman po ng Committee on Health sa Senado. Ang prioridad ko po, Malasakit Center, Super Health Center at Regional Specialty Center. At bilang chairman ng Committee on Sports sa Senado, ayaw ko pong masayang yung inumpisahan ni dating Pangulong Duterte na labanan po ang illegal na droga at ang kriminalidad. Kaya isinusulong natin itong mga sports program. At proud lang po ako bilang chairman ng Committee on Sports sa Senado. Nakamit po natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics. At ngayon naman sa 2024, meron na rin tayong 2 gold po. At meron tayong eskwelahan sa New Clark City, National Academy of Sports.
Isa po ako sa author at co-sponsor ng batas na yan kung saan po pwede na mag-aral at the same time mag-training ang student athletes. Chairman din po ako ng Committee on Youth sa mga kabataan. Kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Mag-aral po kayo ng mabuti. Yan po ang puhunan natin sa mundong ito. Edukasyon. At maraming salamat. Ulitin ko lang po. Hindi ko nahabaan ang aking sasabihin. Bukas po ang aking opisina sa ating mga OFWs. Sipag, pagmamalasakit po at serbisyo ang pwede kong ialay sa inyong lahat. At tandaan po natin, gusto ko rin pong ang pagpupulong na ito ay pasasalamat po kay Pangulong Duterte. Ako mismo, nakasama ko po siya noon, parati rin to, pabalik-balik po sa Hong Kong. Nakita ko po kung ano yung ginawa niyang pagsasakripisyo at pagmamahal sa ating kapwa Pilipino. Kaya nararapat lamang po na bigyan natin siya ng pasasalamat. Do, alam ko ayaw niyang pinapasalamatan siya, kilala ko po siya. Pero nararapat naman po, halos more than half of his life, pagsiservisyo po sa kapwa Pilipino. Palakpakan po natin ang ating Tatay Digong, ang nag-iisa nating Tatay Digong. Maraming salamat po muli sa inyo. Meron lang po akong sasabihin, sana po'y maalala ninyo sa mahabang panahon. Mga kababayan ko, minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo. Patuloy na magseserbisyo sa inyo lahat dahil ako po'y naniniwala na ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mabuhay po ang Pilipinas! Mahalin po natin ang ating kapwa Pilipino. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko kayong lahat, mga kababayan ko. Maraming salamat, Senador Bongo, ang Mr. Malasakit. Ang susunod na tatawagin, isang health advocate. Huwag na nating patagalin pa. Tawagin na natin si Dr. Richard Mata. Hello, Hong Kong! Sino bang mga top bats dyan? I would like to acknowledge, of course, kasi kilala nyo din si Mrs. ko. Can I ask Erica to please stand up? My wife. Sa mga hindi pa po nakilala, kami po yung nasa Dr. Richard and Erica Mata Facebook page. Okay, 2.6 million followers po tayo. At talagang, bakit ako pumasok, di ba? Alam ko yun ang tanong eh. Bigla akong pumasok, late akong nag-decide, kaya hindi kagad ako nakapasok sa PDP. Nung nag-usap kami ni Dr. Willie Ong, kilala nyo naman si Dr. Willie Ong, di ba? Ako ang unang tinawagan niya. Sabi niya, ikaw pa lang ang may alam, tsaka si Lisa. May cancer ako. Yun ang sinabi niya sa akin. Talagang napakasakit sa damdamin. Bilang kaibigan ko. Siya ang reason bakit ako nag-vlogger. Nung tumakbo din siyang senador, ako din yung assistant niya. Online lang. Halos din naman siya umikot eh. Alam ko kung tumakbo siya nung pangalawa nung senador, alam ko mananalo sana siya nun. Do you believe so? Yes! Pero nung sinabi niya sa akin, Richard, kung buhay pa ako next month, magpa-file ako ng COC. Ang bigat nun. Kung buhay pa ako next month, magpa-file ako ng COC. Kaya ako nagpaalam sa misis ko, sabi ko, allow me to run as well. Magpapahinga si Doc Willie. Kailangan meron ding magkampanya para sa kanya. Kumbaga, Batman and Robin, ako yung Robin sa si Batman. But then again, nabalitaan nyo, although the good news is,
Nag-improve po siya. Healthy na po si Doc William. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya lang, kailangan daw niya munang magpahinga kasi every 10 days pupunta siya ng Singapore for the treatment. So medyo kailangan munang mag-rest. Kaya ang request ko, and I know Dr. William will agree, yung iboboto nyo kay Dr. William, pwede nyo namang ibibigay na lang sa akin. And of course, vote straight sa PDP Laban, of course. Si Pastor Kibuloy kay taga Davao Manjud ko, no question yun, si Pastor Kibuloy. Bata pa ko, sige na magtanaw sa TV. Nanonood ako ng TV. Ang sabi ni Pastor Kibuloy, itong lugar namin damuhan. Pero balang araw, magiging syudad ang lugar na to. Yan sa buhangin, di ba? Sa Diversion Road. Damuhan yan. Damuhan yan. After a few years, naging airport, naging syudad. Kaya nung nakita kami ni Pastor Kibuloy, nag-isaya ito niya, si MJ ato, niyon ko, Pastor, nakita kita ka sa TV. Ingunin mo ang kasagutan, mahimong syudad. Nahitabo yun na, Pastor. And he said, Doc Mata, you will be in my program sa SMNI. And in-announce niya sa TV, may doktor na tayo sa SMNI. Q&A for health. In-announce nun ni Pastor Kibuloy. Sinigong ng sunod. Inigbalik ninyo na human ang yung speech na. Kaya kailangan natin si Pastor Kibuloy, talagang ilagay po natin siya doon. Dahil kung ang kasagutan, ang damuhan ay naging syudad, kaya niyang maging first world country ang Pilipinas. O, di. Share lang kami. Malapit po ako kay PRRD dahil ako po ang doktor ng kanyang anak, si Kitty. Nung baby pa, pumupunta ako sa bahay niya, tinignan ko yung bibig niya, tapos kasi may lagnat, sabi ni PRRD, o sa'yo problema, Dok? Lukas, Mayor. Ingon pa ko. Kuha kayo tingog na. Ingon pa ko. So, ingon na si Mayor. Ang pila may damage na to diya, Dok. So, I mean, Mayor still even wants to pay pa, no? Bigulo, it's an honor to of service to you. So, habang lumalaki si Kitty, bumabalik kami sa bahay with my wife para mag-check up. And of course, sa hindi nakakaalam, ako po ay isang tesoro, kaya po ang pangalan ko pala is Mata Doc Marites. Alam niyo ba yun? Marites means Mata Richard Tesoro. Marites. Pwede ba para ma-record? Marites! Marites! Okay. Tess is tesoro. Si Senator Bongo is a tesoro. Alam niyo ba yon? So, yung first cousin ko po, si Ate Cho, is ang mama ni Senator Bongo. Kaya yung mukha namin, nalilito yung mga tao. No? So, may malaki yung resemblance. But for me, being a doctor running for Senate, I would like to focus on health. Kailangan libre ang primary care. Bakit mahal ang magpatsyaga? Bakit mahal ang gamot? Bakit mahal ang laboratory? Antayin na lang masira ang kidney para magpa-dialysis. Sa buong mundo, marami ng libre or discounted.